Inakusahan ni Vice President Sara Duterte sina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman Elizalde Co na siyang mga kumukontrol sa alokasyon ng pambansang budget. Ito ang dahilan kaya naman tumanggi na siyang sumagot sa mga pagtatanong ng mga kongresista sa budget deliberations at naging sanhi rin ang kanyang pagbibitiw sa Department of Education. Si Weng de la Fuente sa balitang yan. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldi Co at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Yan ang mga naging alegasyon ni Vice President Sara Duterte sa second part ng media interview na ipinamahagi ng kanyang tanggapan sa mga miyembro ng media. Sa interview, inihiwatig ni VP Sara na ang kaniyang alegasyon kina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman Elizalde Co ang dahilan kaya tumanggi siyang sumagot sa mga tanong ng mga kongresista sa deliberasyon ng proposed 2025 budget ng Office of the Vice President. Binanggit ng Vice Presidente ang naging karanasan niya sa 2023 budget ng Department of Education kung kailan may mga kongresista lumapit sa kanya para humingi umano ng cut sa 5 billion peso budget para sa classroom construction. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Nagulat ako. May humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Aprobado anya ng Office of the President ang 5 bilyong pisong pondo ng DepEd para sa programa, ngunit lumabas sa General Appropriations Act of 2023 na umakyat ang halaga sa 15 bilyong piso. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldi Co at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Ganito rin anya ang nangyari sa 2024 budget ng kagawaran. Taong 2024, kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. Ito rin anya ang dahilan kaya't nagbitiw siya bilang kalihim ng Department of Education dahil ayaw na niyang maulit ang nasabing mga gawain. Tinawag naman ni Congressman Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, na pambubudol na naman sa taong bayan ang mga binanggit ni VP Sara sa kanyang pangalawang video interview. Public, so hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days ng 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yung gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin.
Sinisikap naman ng Net25 News na hingi ng reaksyon ni Speaker Romualdez sa alegasyon ng Vice Presidente. Weng de la Fuente para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.